Hello everyone! Welcome back to another vlog at in today's video, finally ito yung hinihintay ng karamihan, ang mag-flex tayo ng mga halaman na to. Meron akong isi-share sa inyo na mga halaman na perfect for beginner. Bakit ba binabalik-balikan ko palagi or madalas kong i-share sa inyo yung mga perfect for beginners na mga plants, especially itong ating topic for today. Kasi po, marami pa rin ang nagme-message sa inyo kung ano-ano ba yung mga halaman na po pwedeng alagaan ng mga newbie or ng mga beginner pa lang sa pag-aalaga ng mga succulents. Yes po, ang ating bida for today ay ating mga succulents. So, kung nakakarinig kayo ng mga kumakalampag-kalampag dyan, is hayaan nyo na kasi may gumagawa ng bahay. I-share ko rin kung paano ko sila alagaan at I know may magre-react sa inyo na bakit sa akin namamatay yan. Ang ginagawa ko or ang technique ko lang pag ayaw mabuhay ng isang halaman sa potting mix na yon, for example, nakadalwa, tatlong ulit na ako doon, namamatay pa din. Ang ending niyan ay magpapalit ako ng potting mix sa kanya. Kaya lang, ang hindi ko talaga mabuhay-buhay dito sa lowland or dito sa lugar ko is ang mga ionium. Napakahirap. May mga na-share na rin ako sa inyo for beginner before, pero etong mga to, I think di ko pa rin siya na ipakita or na-share sa inyo as beginner. So, unahin natin tong si Blood Moon. So, etong si Blood Moon ay nakabili ako sa Benguet, variegated at hindi. Ito yung pinaka-variegated niya and ito yung hindi. Pero may mga lumalabas na babies sa loob na variegated siya. Nung unang bili ko dito, hindi siya ganitong kalaki. Pero kahit papaano is madami na siyang naitubo. Tinamaan din siya ng fungal infection nung nakaraan. Basta summer guys and then biglang umulan. Ito yung mga sakit ng mga succulents. Yung mga black spots sa kanyang dahon. Tinamaan yan. So, ang ginawa ko, inesprayan ko lang siya ng Simbush. Simbush is yung, ano yun, para sa mga palay. Insecticides ng palay, ng mais, ganun. Pero, konti lang yung nilalagay ko dito. Ito ay, once in 2 weeks ko na didiligan ng konti. Hindi ko na siya pinapaabot ng dilig dun sa ilalim. Kasi nung time na inano ko to, diniligan ng todo, tumulo hanggang sa ilalim is nalusaw yung iba. Ang ginawa ko is itinabi ko lang siya, itinago ko, and nag-etiolate yan guys or hindi siya naaarawan kasi itinago ko lang sa area na hindi siya gaanong maiinitan. And yun, bumalik siya sa dati at kumapal. Yan si Blood Moon. Ito namang next na i-share ko sa inyo, I'm sure ito yung mga inumpisahang alagaan or isa sa inalagaan ng mga succulent lover. Itong ating Super Balm. Meron ako ditong Super Balm na pagkalago-lago. Ang tagal na rin ito. Hindi ko na siya naripat. Siguro magdadalawang taon na tong nandito sa pot na to. Hindi ko na naripat and madami akong mga Super Balm na nakalagay sa ganitong paso. Yan, uniform sila. Ito ay ililipat ko na rin kasi kung mapapansin nyo, yung tubo niya ay maliliit. Maliliit kasi hindi na siya makahinga dito. For sure, pag niripat ko to ay lalaki siya bigla. Ayan, tanggalin lang natin yung mga dahon-dahon. Tignan nyo naman, sa personal, ang color niya is medyo purple na pinkish. Ganyan ang color niya. And nung nabili ko to, 35 pesos. At hindi siya ganito kalaki. Yung mga babies na to sa gitna, wala pa yan. So, ang nabili ko lang dito is ito. Ayan o. Ayan. And ito. And then, etong isang malaki na to, yang kahoy na rin siya. Maliit pa lang siya before nung nabili ko. So, parang dati is 4 na stem lang yung bili ko sa kanya. Plus, nagsanga-sanga na siya. And, pag dinidiligan ko siya, buong dahon, dinidiligan ko na kasi hindi naman siya nag-i-stay yung water sa kanyang dahon kasi buo na yung farina niya. Ngayon, medyo madumi kasi nga, nawiwisika ng ulan, malakas na ulan, yung parang talaga nakakatanggal ng farina. Kaya kung meron kayong mga halaman na may farina or yung parang chalk sa kanyang dahon, huwag nyo siyang paulanan. Ako, pinapaulanan ko na yung iba, kaya lang minsan nasisira din yung farina. So, ayan, si Super Balm, napakadaling alagaan yan. Technique din sa kanya is once a week yung dilig, plus mas maganda to kung naka full sun. Kaya lang, hindi ako full sun kasi may net sa taas. So, ito namang next na i-share ko sa inyo ay, ito oh, ang tagal na rin niya sa akin.
Ayan guys, so kilala nyo ba siya? Ito ay si Veltana. Wait lang ha, baka maputol. Nakalawit kasi yung dalawa. Tagilid natin. Kita nyo ba si Veltana? Ooh. So, etong si Veltana, nabili ko siya ay 3 for 100. So, yung mga natira dito is nandito pa din. Meron din akong pinaka mother plant nito. Kaya lang, pag sobrang dami na ng succulents na pare-parehas dito, yung iba nile-let go ko na talaga. At eto, si Veltana, isa siya sa pinakamadaling alagaan na succulent. At hindi ko to ganitong kalaki na bili. Nasa 1 taon mahigit na siguro to sa akin. Or hindi ko na matandaan kung ilang taon na yung iba. Nagkakaroon siya ng ganito, oh. Yan. Pero kasi sa atin, na ayaw nung mga nakalaylay. Katulad ko, minsan yung mga succulents ay ayaw ko nung nakalaylay. Meron naman na gustong-gusto ako na succulent na nakalaylay. Katulad nitong si Veltana, mas gusto ko siya ng, ayan o, nakalaylay ng ganyan. Nag-ano na sila, nagrambula na sila dito. Meron pa akong mas malaki nito. Andun, hindi ko na siya tinanggal o hindi ko na mapakita sa inyo kasi sobrang bigat ng kanyang clay pot. At baka maputol, nakakatakot baka maputol yung mga dahon niya dahil maraming nakalawit dito. Ito si Veltana, kahit diligan mo siya ng twice a week is okay na okay sa kanya, pero ang gusto kasi niya is gritty, yung potting mix niya. Gritty is mas marami kang ilalagay na, for example, pumice, perlite, vermiculite. Kung wala naman kayong mga nabanggit ko na pumice, vermiculite, perlite, is ang substitute nyo sa kanya is yung rice hull. Yung pabulok na, wag yung sariwang rice hull. Kasi, pag sariwa yung rice hull mo, ang nangyayari, nilalanggam yung ating potting mix. Kaya, pansinin nyo minsan, pag naglagay kayo ng rice hull, tapos, nagulat kayo, may mga langgam na pula. Yes, mga pula pa yung langgam, na yung masakit mga gat. Yun ay, ibig sabihin nun, ang rice hull natin ay hindi bulok or sariwa pa. Lagyan nyo rin siya ng konting coco peat. Minsan, once a week or minsan once in 2 weeks ko sila diligan, lagyan nyo ng coco peat kasi si coco peat nakakapag-stay yung water sa kanya kahit papaano ng medyo tumagal-tagal. So, ito po ay si Veltana. I know yung mga ipapakita ko sa inyo hindi siya ganun ka stress kasi nag-uulan po dito sa amin sa Bulacan. Maulan po dito sa Bulacan at paulan na po ulit. Ay! Yan tuloy, nasiko. At saka nga pala, pag meron ako mga halaman dito, napaka-clumsy ko, na minsan nasisiko ko, na lalagas yung dahon, especially etong isang susunod na ipapakita ko sa inyo. Hindi na rin siya maganda kasi iterated, pero gugupitin ko na siya. Hindi ko na rin pinalitan yung paso niya, kasi sobrang, tignan nyo, ayan o, si Purple Delight. Si Purple Delight, halos hawig siya ni Super Bump. Pero si Super Bump kasi ang dahon niya, compact na padapa. Eto ganyan. Tingnan nyo yung itsura niya. Charan! Napaka-leggy. Siguro yung mga nag-aalaga rin ng succulent, sasabihin nila, pangit-pangit naman yung si Purple Delight mo. Eh, okay lang. Kasi, maulan nga dito. May mga, Purple Delight ako, dito sa taas, na yung tipong naarawan talaga siya ng matagal. Ayan yung mga sinabit ko dun sa dulo. Nandyan yung mga Purple Delight natin, na stress. Ibig sabihin, maganda yung color. Ito naman, nandito lang siya sa isang area. Pakita ko sa inyo ng maayos, ha. Ala, nasagi ko. Ayan, ito lang ang pangit kay kay Purple Delight. Madali siyang masagi. Tingnan nyo, oh. Pag nasagi natin siya, napuputol or nalalagas. Pero, ilagay nyo lang siya sa ibabaw ng paso. Ayan, magkakaugat na siya. Marami ako mga pinropagate dito nang hindi sinasadya ng Purple Delight. Kasi nasasagi ko. And, doon sa mga bibili ng Purple Delight sa Benguet, ay mas suggested ng mga seller na i-air dry sila ng mas matagal para hindi siya malalagas. Kasi ang reklamo ng mga buyer pag may mga ganito ka na Purple Delight na binibili is lagas-lagas daw pag dumadating sa kanila. Napakadali naman talagang alagaan itong si Purple Delight. Yun nga lang, ang hirap niyang ipaship
ng uprooted. So, mas maganda na potted yung ipapadala sa inyo. Potted is, ayan, yung kasama yung paso. Ito nga, potted ko to in-order. Ito si Purple Delight. Bihira ka lang makakapatay nito. Kasi, ang dali niyang alagaan, pwede nyo siyang hindi napalitan ng potting mix pag galing na sa Benguet. Ito, hindi na to pinalitan eh. Yan, diniligan ko lang. But, para hindi siya malusaw, is, wag nyo rin silang diligan ng madalas. Kasi, yung potting mix ng Benguet is more on parang ano siya, compost. Pure compost or Benguet soil ang nilalagay nila. And, hindi siya advisable sa karamihan ng succulents natin dito sa lowland kasi malulusaw sila. Madami akong nabili sa Benguet na maselan pagdating sa lowland, pero sa Benguet is parang wala lang sa kanila. Di ba ang pangit? Maya, ipakita ko sa inyo yung iba dun. Yun naman, pink na pink. Ito, maputla talaga siya kasi nandito sa kabilang dulo. Ito namang next na i-share ko sa inyo is, ano ko to, nabili ko to ng imported, pero marami rin ito sa Benguet. So, ibig sabihin local. Madaming local nito. Nung mga kasagsagan ng pandemic, na bibili ka ng isang peraso nito na maliit, na bagya lang magkaugat, namamatay pa rin dito sa akin. So, ang ginawa ko, bumili ako ng imported. So, yung mga puno-puno, para siyang puno. Actually, itong Purple Delight, yung kaninang pinakita ko sa inyo, bumili rin ako noon ng imported. Dalawang mother plant. So, magkano yon? Siguro nasa 1,000 each ang isa noon. Hindi ko na lang alam ngayon kung magkano na. So, itong isang ipapakita ko sa inyo, ay si Ghost Plant. So, pasensya na kayo't may kape ako dito. Iinom muna ako ng kape. Ito naman si Ghost Plant. Ang bili ko sa kanya before is siguro nasa 1,000 plus din. Kasi, noong time na nakabili ako ng Ghost Plant, is bago pa lang nagpo-propagate sa Benguet. So, pag ganun, bago pa lang nagpo-propagate, maliit pa lang siya, per stem ang bilihan mo and nasa 200 or 150 pesos before, yung ganun. So, ang ginawa ko, nakibili rin ako ng imported at pinadami ko. So, isa ito sa mother plant na Ghost Plant na meron ako kasi yung iba hindi ko mabuhat eh. Yung iba naman dito, mga propagation ka na rin ng per leaf. Ito pa yung isa pero hindi kasi siya maganda. Kasi etiolated pa rin oh. Ayan. Natatabunan kasi siya ng ibang halaman. Pero at least nabuhay ko siya through leaf. Or may mga nanlalagas na mga dahon-dahon. So ipinapatong ko sa isang paso and then ayan na, nabuhay na. Ang ganda netong si Ghost Plant. Alam niyo kung bakit? Kasi pag stress na stress, ang color niya is parang kumikinang. Kaya siguro siya tinawag na Ghost Plant. Maganda siya. Kahit malayo pa lang makikita mo na kumikinang-kinang yung kanyang mga dahon. Kalbo siya ngayon dahil ginupitan ko siya ng mga tawag dito, ng mga stem at pinropagate ko ulit. Ayan o, para kumapal. Dinidiligan ko siya ng once a week. Etong potting mix nito ay more on compost, Benguet soil, tapos dilagyan ko ng pumice and rice hull. Yun ang gustong-gusto niya. Kahit ipatong mo lang siya sa iisang lugar is mabubuhay po yan. So, ito namang next na i-share ko sa inyo ay charan. Kilala nyo ba siya? Siya po ay si Cream Tea. Etong si Cream Tea ko, isa to sa mas malaki kong Cream Tea. Si Cream Tea, napakabait na itong alagaan. Huwag mo lang siyang... Teka lang may nalaglag kasi. Ito powdery kasi yung kanyang guys, yung kanyang dahon. So, wag mo lang siyang baby dyan at mabubuhay naman yan si Cream Tea. Hindi ko rin to gaanong dinidiligan. Kasi, nananakot kasi itong si Cream Tea. Ibig sabihin, nananakot, bigla na lang malulusaw yung mga dahon sa ilalim. Pero hindi siya agad-agad mamamatay. Once a week ang dilig is okay. Ako dito is once in 2 weeks ko lang dinidiligan. Actually, karamihan sa mga pinapakita ko sa inyo ngayon ay once in 2 weeks ko diligan. Mas okay yon kesa sa masosobrahan sila ng dilig. Ito namang next na i-share ko sa inyo. Ito, matagal na rin sa akin to. Ito, sumasideline pag inom ng kape. Ito tinatawag nilang pink jadelet or variegated jadelet. Ano ba ang ID niya guys? Ayan o.
Eto, marami ang magre-react sa inyo na, bakit yung sa akin nalalagas? Alam nyo guys, eto, pakita ko muna sa inyo. Ayan na. Yan. Meron akong 3 paso neto. Isasuggest ko sa inyo to na pang beginner kung hindi kayo mahilig magdilig. Kasi, eto, kahit 1 buwan mo siyang hindi diligan, hindi siya namamatay, hindi siya nalalagas. Meron akong kulay green nito na napakalaki, kaya lang inilet go ko siya kasi hindi na siya kasya dito sa ating garden. So, binigay ko siya sa tita ko and nandun pa rin naman siya. So, meron ako dito, maliit nga lang, pakita ko sa inyo. Pakuha natin, wait lang ha. So, eto, ang pag-aalaga na ginagawa ko dito, pwedeng naka bright light, pwede siyang naka full sun. Meron ako nito before na naka full sun and nagpipink yung gilid niya. Eto guys, hindi pa nga siya compact eh. Pero hindi naman pansin sa kanya kung etiolated siya or hindi. Ang palatandaan mo lang sa kanya na hindi enough yung sunlight na binibigay mo is hindi nagpipink yung kanyang dahon. Kasi yung mga ganito ko na nakalagay or nakasabit dun sa aking wall ay nagpipink yung dahon. Meron pa akong 2 nito. Actually, before madami sila, pero inilet go ko na kasi nga, hindi rin kasya na dito sa garden. Ito naman, neglected ko na to na tinatawag nila tong elephant bush or green jadelet. Pero may nag-correct kasi sa akin before na kung ano yung ID niya talaga or totoong ID niya. So, comment down below na lang. Ginagawang bonsai talaga siya. And, ang ginawa ko dun sa aking mother plant na ganito is, kinuhanan ko lang. Tapos, nilagyan ko nito. Ang technique lang para makabuhay kayo ng ganito is gritty yung potting mix na ilalagay nyo sa kanya. Gritty is more on pumice talaga yung ilalagay nyo or rice hull. Ganito rin sa isang to, hindi siya gaanong naglalagas pagdating dito sa akin. I think eto magto 2 years na. And kahit na maliliit yung dahon niya, pansinin nyo yung kanyang stem, matataba. Ayan, kaya kahit siya naaarawan, hindi siya nalulusaw. Eto namang second to the last na ipapakita ko sa inyo ay etong ating boobsy. Ayan, ang bait-bait na ito. Mga pahaba ko na alaman, hindi ko sila nadidiligan. Siguro once a month ko sila madiligan. So, yung kanyang itsura kasi hawig na hawig naman talaga. Kaya ang common name niya is boobsy. Yes, meron ako ditong 2 pa nandun sa taas. And ito yung pinaka latest, siguro 2 years na to, 2 years, and then yung iba is 3 years mahigit na. Ito mga to, nabili ko before ng medyo mahal pa eh. Ngayon, makakabili ka 50 pesos. May nagbigay sa akin ng 2 na boobsy, nandoon, nalusaw pala. Nasa ilalim. Maliit lang siya, ganyan lang. So, alangan namang hindi ko tanggapin, di ba? E, bigay lang. So, yung iba, nandito pa sa gilid. And, hindi ko siya gaanong nadidiligan. Okay naman sa kanya, lumalaki siya. Pero, lilipatin na rin yung pasok niya. Ito yung aking boobsy number 3. Tapos, etong last na ipapakita ko sa inyo na, pakita ko sa inyo ha, kung gaano kalaki siya. Ayan o. Yun, pinakamali ito guys. Kasi yung 2 dito is mas mahaba. Mabait din to. Hindi pa nga siya mataba eh. Kasi, yung iba, pag alaga mo siya sa water, ay lumalaki siya, humahaba, at tumataba talaga siya. Ito mataba din naman siya, pero hindi kasi siya alaga sa dilig. At okay lang naman siya. Ang importante, hindi naman siya nagkakasakit. Ang pinakasakit nito is scale ng mga ganito. Itong last na i-share ko sa inyo ay si Blue Boy. Blue Boy, ginagamit siyang pang rootstock sa mga sayon. Ito si Blue Boy hanggang dun. See? Kung gaano siya kalaki. Hindi ko alam kung gaano kalaki to. Pero, ang taba niya guys. Kung yung isa, compare natin. Ayan, parehas silang mataba. Pero may itataba pa kasi itong si Boopsy sa ibang garden shop or na mga nakikita nyo. May itataba pa din. Tapos ito talaga malaki talaga to. Sobrang laki at sobrang taba nito. Plus, before kasi hindi ko na rin siya napapansin kasi nga sa sobrang daming halaman, hindi ko na napapansin yung iba and nasunog siya. Or yes, sa sobrang init, ayan, nasunog siya. Pero
okay lang sa kanya kahit na masunog siya. Kasi nung time na nasunog yung ating Blue Boy is late ko na napansin, tumubo na ulit siya, lumaki na ulit. Lumaki na siya kahit nasunog. Tapos, lately, nilagay ko siya dito. Siguro nasa 1 year na siya na nasa kabilang gilid lang. Kaya naghahanap siya ng araw. Tingnan nyo, medyo tagilid yung ating Blue Boy. Ayan. Pang siksik ko siya doon sa mga area na may tubo. Nandun lang siya sa area na yon. Muntik ko na tong i-let go. Muntik ko nang i-chop-chop. Kasi, guys, pag pinutol mo to, mag-uugat pa rin naman yan kahit ilang chop-chop yung gagawin mo eh. Pero hindi ko na ginawa kasi sayang. So, ito, nasa 3 years nang mahigit to sa akin and hindi talaga ako nito iniwan. Ang potting mix niya ngayon, ay 1 taon na siyang naka-loam soil, si Blue Boy. Kasi mabait naman talaga si Blue Boy. Huwag nyo lang silang diligan ng diligan. Ito din, hindi ko siya dinidiligan ng once a week. Minsan, once in 3 weeks or minsan once a month ang dili ko sa kanya. Minsan naman once in 2 weeks. Depende talaga pag naaalala ko lang siyang diligan, which is okay naman sa kanya. Kasundo ko siya sa ganong pagdidilig na setup. So, yun lang naman yung na-share ko sa inyo. Ito naman si Purple Delight. Okay siya dito. Ayan o, tingnan nyo. Okay na okay siya dito. Kasama niya si Peach Candy. Hindi ko alam kung makikita nyo ng ayos. Ito pa yung isang beltana na sinasabi ko sa inyo na maganda siya. Maganda siya ng nakahang. Ano, ang dami-dami niyang tubo. Oh, see, hanggang babayan guys, meron. And, andun sa gilid pa. Ayan o. Yan. Isa to sa maisasuggest ko sa inyo si Beltana. Napakabait. Kahit bumili kayo ng maliit lang yan, is mabubuhay nyo ng ganito. Lalago agad siya or tatanda siya ng ganyan. Ito pa yung isang boobsy natin. Ayan, yan yung mataba. Kasi yan yung pinakamatagal ko na boobsy. Tapos itong isang to nalaglag. Habang inilalagay ko ulit yung ating pink jadelet. Ayun guys, marami pa rin tayo mga hindi na i-share na madaling alagaan. Hindi na lang talaga kaya ng isang video. Next time, i-share natin. Kung wala kayo ng mga halaman na ito, itong pinakita ko sa inyo, bili na po kayo. Bili na po kayo at napakadali nila alagaan. So, ingat-ingat kayo guys kasi baka umuulan din sa lugar nyo. Dito sa amin, paulan na ulit. Nagwa-warning na, ayun o, kumukulog-kulog na yung langit. Nagkumukulog, sabi niya, dalian ko nang mag-vlog at ako'y bubuhos na. So, see you guys sa ating next video. Bye!